Kabayan, may tanong ako sa'yo. Paano kung bukas, bigla ka na lang hindi makapagtrabaho? Hindi dahil gusto mong tumigil, kundi dahil pinilit ka ng sitwasyon. Maaaring dahil sa health issues, pagkawala ng trabaho, o isang biglang pangyayaring hindi mo inaasahan. Paano kung may pamilya kang umaasa sa'yo dito man sa Amerika o sa Pilipinas? At sa isang iglap, magbago ang lahat. Ang totoo, kahit gaano kaganda ang trabaho o katatag ang karyer natin, walang kasiguraduhan sa buhay. At ito ang isa sa pinakamahalagang aral na natutunan ko. Kung may bahagi ng kwento ko na makaka-relate ka, baka ito na ang mensaheng kailangan mong marinig ngayon. Hi, I am Amy, isang proud Filipina mom na nakatira sa New Jersey kasama ang family ko. Bago ko natuklasan ang digital business, nagtrabaho ako bilang hospital pharmacy technician. Mahal ko ang trabaho ko at ang makatulong sa ibang tao. Katulad ng maraming immigrants, dumating ako sa Amerika na may malaking pangarap. Ang mabigyan ng mas magandang buhay ang pamilya ko at masuportahan ang mga mahal ko sa buhay. Naniniwala ako noon na basta magsipag, maging responsable at magtiyaga, magiging maayos ang lahat. Pero minsan, may ibang plano ang buhay. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit ang routine ko. Trabaho, bayad bills, tulog, ulit. Mahabang oras sa trabaho, pagod na katawan, mental stress, at madalas kulang ang oras para sa family ko. Kasabay pa nito ang responsibilidad na tumulong sa pamilya dito at sa Pilipinas. Pagkatapos, dumating ang panahong hindi ko inaasahan dahil sa health issues, napilitan akong tumigil sa pagtatrabaho. Biglang nagbago ang lahat. Hindi lang kalusugan ko ang naging alalahanin ko. Mas lalo akong nag-aalala kung paano namin haharapin ang mga gastusin ng pamilya. Doon ko tunay na na-realize kung gaano kahirap kapag isang income source lang ang inaasahan ng buong household. Maraming gabi na hindi ako makatulog kakaisip. Paano namin mababayaran ang lahat ng bills? Paano kung mas tumagal pa ito? Paano ang future namin? At kung may isang bagay akong pinagsisihan, yun ay ang hindi ko agad naisip na maganda ng plan B habang maayos pa ang plan A. Akala ko may oras pa. Akala ko nangyayari lang iyon sa ibang tao. Pero minsan dumarating ang mga pagsubok nang hindi tayo handa. Sa gitna ng mga pagsubok na iyon, palagi ko nakikita ang Facebook ad ng isang Pilipina. Ilang buwan ko rin yun binaliwala. Pero isang araw, tumigil ako sa pag-scroll. May isang bagay sa kwento niya ang tumatak sa akin. Katulad ko, masipag siya, may magandang karyer, pero naghahanap din siya ng paraan para magkaroon ng mas maraming options para sa family niya. Ibinahagi niya kung paano siya natutong mag-build ng digital business at online income. Mas maraming flexibility, mas maraming choices, at mas maraming oras para sa pamilya. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may naramdaman akong matagal ko nang hindi nararamdaman. Pag-asa. Nag-message ako, pinanood ko ang free training, nag-research ako, syempre nagdasal. At oo, may mga pag-aalinlangan din, pati asawa ko skeptical noong una. Pero may isang tanong na paulit-ulit sa isip ko. Paano kung ito na ang opportunity na matagal kong ipinagdarasal? Ang simpleng tanong na iyon ay naging simula ng pagbabago. Habang natututo ako, may isang mahalagang bagay akong na-realize. Hindi ko kailangan ng isa pang trabaho, kailangan ko ng isa pang option. Kaya nagdesisyon ako matuto ng digital business at automated online system. Hindi dahil naghahanap ako ng shortcut, kundi dahil gusto ko magkaroon ng mas maraming choices, flexibility, at security para sa family ko. Nagsimula ako ng walang business experience, walang technical background, walang malaking social media following. Ang mayroon lang ako ay ang willingness na matuto at maging consistent. At nagpapasalamat ako na ginawa ko ang unang hakbang na iyon dahil ngayon, mas flexible ang oras ko. Maaari ako magtrabaho gamit ang phone o laptop kahit saan. Mas marami akong quality time kasama ang family. Patuloy ako nakakatulong sa mga mahal ko sa buhay. May pagkakataon kaming mag-travel nang hindi kailangan nagpapaalam sa boss. At isa sa pinakamalaking blessings namin ay ang makita ang aming dream home sa Pilipinas na maging realidad. Pero higit sa lahat, nagkaroon ako ng plan B bago ko ito desperadong kailanganin. Hindi ko rin ito ginawang mag-isa. May training, may mentors and coaches, may supportive community, may step-by-step system na beginner-friendly.
At isa sa mga bagay na nagbigay sa akin ng kumpiyansa ay ang malaman na ang business na ito ay operating in 29 countries, established na sa loob ng maraming taon. Tax registered business model uses automated online system that work 24/7. Dahil dito, mas nagkaroon ako ng peace of mind na may sinusundan akong sistema na may structure, stability at long-term potential. At higit sa lahat, nagkaroon ako ng confidence na may isa pa akong option para sa kinabukasan ng family ko. Kamayan, kung ikaw ay isang hardworking professional, isang busy parent, isang immigrant na sumusuporta sa pamilya dito at sa Pilipinas, naghahanap ng additional source of income, gusto ng mas maraming flexibility at time freedom, o gusto lang magkaroon ng mas secure na future. Magandang pagkakataon ito para sumubok na ibang bagay habang may free time ka pa at relax. Dahil ang pinakamagandang panahon para mag-build ng Plan B ay habang gumagana pa ang Plan A. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, pero maaari tayong maging handa ngayon. Kung gusto mong malaman kung paano ako nagsimula, comment info or message me. I would be very happy to share the same free information that helped me get started. Walang pressure, walang obligation, just information. Dahil minsan, isang simpleng desisyon lang ang kailangan para mabuksan ang maraming oportunidad na hindi mo akalaing posible. Build Plan B while Plan A is still working. God bless kabayan. Thank you for watching. Hope to see you inside. Bye for now.